Ayan. Alright, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng naandito sa Zoom event natin right now. So ayun, time check, it's already 4:59 p.m. Pinas time. So ayun, pakitype naman po ako dyan ng blessings if you hear me loud and clear. Ayan. So shout out sa 18,000 participants na naandito. So ayun, so shout out ko lahat na naandito sa Zoom event natin. Ayun, shout out kay Mentor Jessica. Ayan. Of course, shout out kay Mentor Jomar, kay Mentor Mary Grace, and shout out kay Andrea Amor, shout out kay Sir Antonio Edmond, and of course, shout out kay Coach Bry. And also shout out sa leader ko sa sa Saudi Arabia. Ayun. Shout out kay Tita Chacha diyan. Ayan, shout out kay Coach Chris Paulo. Shout out kay Christine. Shout out sa Naka-Galaxy J2. Kay Coach Gary, kay Isabel, kay ayan, shout out kay Tita Lina. Ayan, shout out. So congrats pala sa sa income mo Tita Lina. Ayan. Shout out sa lahat na naandito. Ayan. And also tawag diyan, shoutout ko yung mga naka-open cam para talagang nakikita ko kung sino yung mga desididong matuto right now dito sa event natin. Ayan, shoutout kay Tita Guevara. Ayan, talagang napaka-active dito sa Zoom event natin. Talagang kapag may Zoom tayo, talagang laging present. Ayan, and of course, shoutout kay Tita uli, kay Tita Lina Portrier. And kay Sir Antonio Edmond. And also kay Tita Isabela. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, so may I request lang na mag-open cam tayo for show our respect sa mag-speak or mag-share dito sa event natin. Ayan. So before anything else, I would like to introduce myself first. My name is Mike Jan Bernaldez. I am your host for today's event. Ayan. So again, shout out sa 19,000 participants na naandito sa event. So ano ba yung gagawin natin right now dito sa event? So ngayon, ang event natin ay talagang napakaganda. Mapa-member ka man or hindi ka pa member, talagang dapat pakinggan mo yung sasabihin ng ating sharer and also sa main speaker natin kung bakit mahalaga ba makapag-start ng business. And talaga dito tuturuan tayo sa Zoom event natin kung paano ba yung tamang mga strategies when it comes sa business, when it comes sa pag-handle ng pera na mapalago natin talaga kahit na andyan tayo sa abroad. So ayun, so today yung topic natin is about smart financing strategies starting your digital business. Ayan. Ayan, pa-type naman po dyan ng blessings ulit kung excited na ba kayo lahat na makilala yung sharer natin, yung main sharer natin right now na talagang napaka legit yung mga result na nagkaroon siya dito sa natin, community natin. Ayan. Ayan, thank you sa mga nagpa-participants. Ayan, shout out ulit kay Tita Chiacha. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, so time check. Ayan, so meron pa tayong 3 minutes. So keep sharing the link everyone para lahat ma-encourage natin talaga na magkaroon ng business, na mabigyan natin silang knowledge na matuto dito sa event natin. Ulitin ko mapa-members or hindi ka man members, it is your time para makinig ng maayos na talagang disiduduhin itong event natin right now na makinig ng maayos and magkaroon ng learnings when it comes sa business natin. Ayun, so hindi ko na rin papatagalin pa yung main sharer natin right now na talagang legit. Maganda tong mag-share sa atin right now. Talagang maganda siya. Ayan, so isa lang naman siya sa mga milyonarya na na-create ng ating company. And of course, nakuha niya na rin dito yung isa sa mga mataas na rank sa ating company or good executive. And also, nakakapag-hit na rin siya ng mga pre-travels ng ating company or one of the travel qualifier. Ayan, bigyan natin siyang virtual clap. Let's all welcome Mary Grace Alquesola. Let's do this. Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the moment? Get ready to ride. Calling all the fighters. Calling all
Hello po sa lahat ng mga nandito sa loob ng Zoom event natin right now. Paki-comment naman po muna kung saan country kayo right now, kung saan po kayong lupalop ng mundo nanonood ng ating Zoom event. Thank you so much sa napakabata at pogi nating host si Coach MJ. Palakpakan naman po natin. Imagine niyo batang-bata pero ginagawa ang negosyo natin dito sa online. Thank you naman po from Paris, France. Hello po, Antonio Edmond. Another, Rome, Italy. Yan. So, madami-dami na din po tayo dito sa loob ng ating Zoom event. Actually po, etong Zoom event po natin right now, hindi lang to para sa inyo ha. But this is for those people na mga mahal nyo sa buhay. This is for those people na may mga pangarap din kagaya nyo, like your friends or mga kakilala po ninyo. Kaya pwede nyo po silang papasukin dito sa loob ng Zoom event natin para po sila naman maambunan ng blessing. Kasi upon hearing my story and upon hearing mamaya yung susunod natin na magsasalita, you will gain knowledge and you will gain a lot of ideas kung paano nga ba namin nagagawa yung negosyo or paano kami kumikita dito. Okay? Halata bang Bisaya ako? Halatang Bisaya. Meron po akong slides. Ipapakita ko po sa inyo para visual po talaga tayo. Makita ninyo, pwede po ba akong naka-co-host na po ba? Ayan. Ayan, okay na. Thank you so much, Tech. Ayan. Paki-comment naman po. Believe. Believe sa mga naniniwala na this year, this 2025 will be the best year na magkakaroon ka. Yan. So, nakita niyo po dyan sa taas, ang sabi po, earning big is good, but having time and financial freedom is the best. Kasi na-experience ko po, though I am not earning a lot like sa mga nasa abroad right now because I know may mga nandito po na kumikita ng six figures sa work nila. But ako, dati nung dalaga pa rin pala ako hanggang ngayon. That time na nag-work po ako, pinaka-last ko po na trabaho, I was a supervisor sa isang tire company. And then, nang time na yon, since wala naman ako masyadong ginagastusan, tumutulong-tulong lang sa family, sa parents, kapag kailangan, kapag gusto, kapag may sobra. So, masasabi ko talaga na okay lang sa akin yung kinikita ko. I can survive. And at the same time, nakakabili ng paunti-unti ng gusto ko. 'Di ba? Pinag-iipunan. So parang ganon. But later on, realize ko after 10 years of working, sabi ko sa sarili ko, parang yung kinikita ko and yung result ko, hindi siya bagay sa 10 years of rendering service to those people na yumayaman lang because of my effort, because of the time na ginugugol ko sa negosyo nila, while they are splurging themselves to buy what they want, what they need, to go to some different places na gusto nila. While ako, nasa trabaho, nag-overtime, minsan pa nga, overtime. Kaya sabi ko, hindi pwede ganito. Gusto ko maging kagaya ko sa lolo ko na siyendero sa Negros. Kasi yung lolo ko, yung business kasi ng father side, kung kilala niyo po si Mentor Tanya, sa father side ko po siya na relative. Ang business po nila, hindi ako, nag-aasyenda po talaga, tubuhan. Okay, tubuhan, manggahan, palayan. So, ganun po. But pinakamalaki yung tubuhan talaga. Nagsusupply po sila sa Lopez's. Yan. So, kilala niyo po yung mga Lopez, yung mga nag-ano ng mga malt ng beer. Ganon. So, sabi ko, gusto ko ng ganon. Kasi yung lolo ka, kapag gusto niya bumiling sasakyan, makakabili siya. Nagpatayo siya gusto niya magpatayo ng ganitong bahay, nakapagpatayo siya agad. Mas mabilis. So, parang ganon. And then, nakita ko yung buhay ng mga mayayaman and na-experience ko din yung buhay ng hindi mayaman, salat sa buhay. Kaya sabi ko, kung bibigyan ako ng choice, kung ikaw ba ngayon right now, papipiliin ka. Huwag mo lang isipin ha yung mga ibang bagay. Basta papipiliin ka lang. Anong gusto mo? Yumaman or maghirap?
Kaya sa akin dati, pinili ko talaga, sabi ko, gusto kong yumaman. Gusto ko yung kagaya ko nila. 'Di ba? So, sabi ko, yung work ko, hindi kaya na suportahan or simulan ang isang negosyo na malaki ang kinakailangan na kapital, which million-million. Yan. Hindi din naman ako nakapagtapos ng pag-aaral ng nursing. Kasi po, doon ko po nalaman na before po ako makapag-abroad, gagastos muna ako ng almost 1 million para tuluyan ako na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi, bakit? Pamasahe, process, mga reviews, exams, and at the same time, meron pang 2 years na mag-practice, tapos magbabayad pa ako. So parang pag tinutal ko, hindi kaya talaga. And tatagal pa. So ako nung time na yon, third year, second sem, nag-stop ako, nag-work ako. Hanggang sa napagod akong kakatrabaho. Napagod ako na magserbisyo sa ibang tao. Sa mga baguhan pang nag-work ngayon, I'm sure, masasabi mo pa, okay pa naman ako. Wait until you reach 7th year, 8th year, 9th year of working. Doon mo po siya may experience kung gaano pala talaga kahirap and gaano ka ka-underpaid. Okay? Na ngayon, nakita ko yung opportunity na to through my aunt. Pinakilala niya ako sa pinsan ko. And then doon na-explainan na ako. Na-sharean na ako. Unang-una, hindi, negative ako, hindi dahil may mga naririnig akong mga negative na bagay. Negative ako because, naririnig pa po ba ako? Naririnig pa ba? Naririnig pa ba? Parang nasa mata. Ayan. So, sa GC. Wait lang. Ayan. So, yun, sabi ko, negative ako in a sense na kulang yung alam ko. At sabi ko, kung kulang ang alam, anong gagawin? Simulan. Para magkaroon ako ng maraming alam. Kasi parang sa school lang din yan. Gusto mo maging teacher, hindi ka nag-enroll, hindi mo malalaman kung ano yung ginagawa ng mga teacher, kung ano talaga yung work ng mga teacher, ano yung work ng mga doctors, mga engineers, and all. 'Di ba? So, para matuto ako lalo, kailangan pumasok ako. Kaya, nag-try ako. It started with the word try. And isa pa sa nakapagpa-realize sa akin is itong tatlong bagay. Kasi kapag hindi mo kontrolado ang buhay mo, wait lang po ah. Tingnan ko lang sa comment section, paki-comment naman po dyan kung clear pa. Paki-comment clear. Clear. Kung nakikita at naririnig niyo pa po ako, paki-comment clear. Clear. Okay, thank you so much, Mentor Jessica. Thank you po pala, Mentor Jessica. Napakabait po ng Mentor Jessica natin. Siya po yung nag-invite sa akin dito sa Zoom event natin para mag-share. Okay. Na-realize ko lang, if you will not start taking control of yourself, of your finances, may mga ibang taong magkocontrol sa'yo para maabot nila yung mga gusto nilang gawin sa buhay, mangyari sa buhay, maabot nila yung pangarap nila. Okay? So, etong tatlong bagay na to, ito yung pagising sa akin. Okay. Three things that controls us. Actually, may video po ako niyan sa page ko. Kung sino pa nakakalam ng page ko. Hindi pa po ako masyadong known sa mga page kasi kakasimula ko lang mag-video-video. Yan. Three things that controls us. Our time, our health, and our wealth. Kung kabataan ka right now na nanonood ka, wala kang say and wala kang power because you only have your health. You only have time and health. Wala kang wealth. So kahit anong sabihin mo, kahit anong punto mo, kahit anong i-point out mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, which you think tama ka, you don't have the power. Hindi ka papakinggan. Why? Wala kang money. 'Di ba? You don't have the influence. Tama? And then, kapag ka pumasok ka sa adulthood, sa adulting stage, saka mo sasabihin kapag kabata ka, 'di ba? Magtatrabaho talaga ako para kumita ako ng malaki. Para hawak ko na yung oras ko. Para magawa ko na yung gusto ko. Mabili ko na yung gusto ko. And nung pumasok ka sa adulting stage, doon mo na-realize na ang pag-income pala or pagkita pala ng pera, it will cost you your time and your health. Kasi minsan nagkakasakit ka ng kakatrabaho.
Minsan, akala mo magagamit mo na yung oras mo para gawin ng mga bagay na gusto mo pag may pera ka, pero kulang pa pala. Kaya ginugugol mo yung oras mo para to work harder, para magkaroon pa ng mas maraming pera. Tama? And then, nung nasa adulting stage ka, nasabi mo na kapag ka I reach at the age of 35 and up or 40 years old or ganyan na mga age, by that time, ma-enjoy ko na yung time and mas maalagaan ko na yung health ko and mas dadami pa ang pera ko. Pero tanong ko sa inyo dito right now, kamusta po sa mga nag-iedad ng 35 years old and up? Nakuha mo na po ba yung luxury ng time, ng health, and ng wealth? Sumo sa atin dito, kaya ka nandito, kasi hindi mo pa na-achieve yon. May mga iba dito right now na kahit may edad na sila, may edad na lang hawag na lang matanda, may edad na sila, still, nagtatrabaho pa rin. Kahit na sana, if you will have a chance, nasasabi mo na, ay, gusto ko magbakasyon na lang sana. Kaya lang hindi ko magawa. Kulang pa rin yung pera, kulang pa rin yung retirement. 'Di ba? Kaya po, yung tatlong bagay na yun yung nagpabukas ng isip ko to fully soak in to this kind of industry. Kasi wala na, sabi ko, hindi ko alam yan, wala akong alam dyan, wala akong knowledge, aralin ko yan. So, kailangan kong mag-register to know more about this kind of industry. Kaya congratulations kapag nandito ka kasi nasa step 1 ka, mag-step 2 ka na by sa pag-register para matuto ka. Anyway, because of that decision, kasi lahat nagsimula sa try and a decision to do it. Okay? Ngayon, after that decision, eto na po yung nangyari sa akin. Okay? I was able to, sa my first year and second year, I was able to experience yung sinasabi nila na konting freedom lang ng time. Hindi naman agad-agad sobrang bonggang yaman. But, habang nagta-travel ako ng Boracay, ng Puerto Galera, ng Malbol, Cebu, ng Ilocos, ng Coron, Palawan, ng Balesin, I am enjoying my time. I am enjoying the creation of God, di ba? I am enjoying the scenery while earning. And yun yung maganda. Actually, yung Coron, Palawan, that was, ano lang um, March. Yes. Yes, that was last March. Okay? Actually, kasama po namin dyan si Mentor Jerwen. Okay? Siya yung isa sa na taga Bicol na nagpunta din. Yan. So, masaya. Why? Kasi nagagawa ko, napupuntahan ko yung dati lang na gusto kong puntahan nung empleyado pa ako, pero kailangan ko pag-ipunan, mangutang para makapunta dyan. But right now, na-enjoy ko siya ng libre at the same time kumikita habang nandyan ako. And parang hindi ka nagmamadali. Yun yung maganda doon. Bigyan ko lang ng highlight ng Balesin. Kasi yung Balesin kasi, dream destination ko talaga yan. After ng Balesin, gusto ko naman mag-Amanpulo. Kasi yung Balesin po, mayayaman lang po yung nagpupunta. Or kung may kilala kang mayaman, makakapunta ka dyan. So, parang ganon. And then nakita ko kasi si Heart Evangelista, dun siya kinasal, tapos yung mga mayaman, dun sila. Kaya sabi ko, ano kaya yung feeling? Actually, yung mga experience na ganito is about, bibigyan ka lang kung ano yung pakiramdam nang nandun ka. How does it feel like kapag yung mga nagsiservisyo sa mayaman, nagsiservisyo din sa'yo? Yung tinutulugan ng mayayaman, tinutulugan mo din. Yung ginagawa ng mayayaman, ginagawa mo din. Okay? So parang ganon. I am just one of those blessed. I will not consider myself lucky because wala namang nakukuha sa luck lang Lahat naman pinagdesisyonan, lahat naman may sakripisyo, lahat naman, you work for it, right? But I'm considering myself blessed because I know yung mga bagay na meron ako right now, that is just a response, God's response to me, sa mga ginawa kong desisyon sa buhay. And isa pa, highlight ko din pala yung Coron. It is really
my dream na yung ma-experience yung dinner along the beach. So, parang ganun. So, dyan ko siya na-experience. Actually, ang dami-dami kong mga magaganda na experience sa dalawang lugar na yan. Kaya po, masasabi ko, kapag nandito ka sa community na to, kumikita ka na libre pa yung mga travel na may experience mo. Next, in my second year, I was able to go to Hong Kong and Jeju Island, South Korea, two countries in 1 year. And so, then right after that, nag-pandemic, diba? So, medyo na-stop ng 2 taon ba yun? Yung sa pandemic. So, yung Jeju Island, South Korea is just one of my dream destination. Nakikita ko lang sa TV. Diba? Yung mga Korean novela dati. Yung Hong Kong din. Actually po, Hong Kong is really a special place for me. Why? When I was a kid, niraragaluhan ako ng tita ko pag pinapadalhan ako ng mga packages. Lahat yan, head to foot. Puro yan Minnie Mouse and Mickey Mouse. Kaya sabi ko, gusto kong makita tong Minnie Mouse and Mickey Mouse na to kasi sa TV ko lang sila nakikita sa mga cartoons. Akala ko nasa Manila, nasa ibang bansa pala. Kaya, first country na napuntahan ko was Hong Kong and it was my dream place po talaga since I was a kid. So, parang bata ulit, di ba? So, actually, I am 37 right now. Halata ba? Okay. So, yun. Masaya, masarap na experience. Okay? Next, ayun yung Dubai namin soon po yan. Hopefully this year by July kasi naka-ready na po lahat talaga. Ano na lang, yung schedule na lang po. Okay? So, yun. Excited ako doon kasi gusto kong mag-skydive. Yan. So, gusto kong magpunta sa Ferrari World. Yan. And next naman, after pandemic, before nag-end yung pandemic, na-lift yung pandemic, we went to Thailand. Yan. So, kasamahan po yan ng balisin namin. We went to Thailand and we experienced there yung cruise, eating, yung nag-dinner kami sa cruise, yung parang ganyan, tapos riding the elephant, yung ganyan. Tapos, eto pa, may magandang kwento po talaga yung Thailand na yan. 2019, may isa akong kakilala na pumunta ng Thailand. Sabi ko sa kanya, pwede mo bang dalhin yung ID ko? So, pwede mo ka bang mag-picture ng a certain place doon na pwede ko din puntahan soon kung makakapunta ko. So, that was 2019. And my travel to Thailand, free din. Free din siya. Lahat free. It was 4 days na travel. So, pinuntahan ko din po yung places kung saan pinicturean yung ID ko. It really works. Sa lahat ng mga nandito sa loob, magsa-start ka na ng opportunity natin, ng negosyo natin, or nag-start ka na, gawa ka po ng dream board. Kasi sure ako, isa-isang magkakatotoo lahat ng mga ilalagay mo dyan. Kagaya ng nangyari sa akin. Okay? So, again, next, awards and recognitions. Normal yan na bagay dito. Ma-awardan ka talaga ng Millionaires Club member. Yan, Manny Villar. Actually, hindi po member si Manny Villar. Mga misinterpret nyo. Na-amaze lang po ako kasi isa sa mga idol ko na tao when it comes to entrepreneurship, si Manny Villar. And then there was one time, nung pandemic yun, na nag-meeting kami sa Shangri-La EDSA. And then, nakasabayan po namin doon. Nag-meeting din po si Manny Villar and nag-late lunch din po sila. So, na-amaze lang po ako kasi sabi ko, nung empleyado ako, ang kaharap ko mga gulong, battery ng sasakyan, mga driver, ganyan. And pag umuwi ako kasi sa squatter po ako nakatira, mga daga, yung sumasalubong sa akin. And sabi ko, ang sarap lang sa pakiramdam na nandito na ako sa ganitong klase ng opportunity. Lahat pala ng mga may experience natin na maganda, it only needs parang isang desisyon to change the course of the opportunity na meron ka right now. Example, empleyado ka, tapos may pangarap ka. Matatagalan ka eh. Aabutin ka ng siyam-siyam para ma-achieve mo yan. But, pag binago mo yung paraan or yung ginagawa mo right now, nagdagdag ka ng opportunity na tingin mo may mga naging successful na, may mga maraming na na-achieve sa buhay, ikaw din, ganun din ang mangyayari sa'yo. So, kailangan lang may baguhin. Kailangan lang may i-shift.
Kailangan lang magkaroon ng big shift para magkaroon ka ng different perspective sa buhay and yung mga mangyayari sa'yo, mga gusto mong mangyari sa'yo, magkatotoo. Kaya yan yung circle natin right now. Next, yan. I was able to earn here sa isang taon kong pagtatrabahuan sa work ko dati. Kinita ko lang po dito sa loob ng isang buwan. So, ganun po kaganda yung negosyo po natin online. Because unlimited po ang pwede mong kitain. Unlimited yung pwedeng income na makukuha mo dito. Yung sipag mo, yung tiyaga mo dyan sa trabaho mo na pinapagaan mo ang buhay ng ibang tao, pinapayaman mo yung ibang tao, ang buhay ng ibang tao, kapag ka in-apply mo yan dito sa opportunity natin, kahit part-time lang muna, makatawid ka, makuha mo yung income or ipon na gusto mo before you decide na mag for good or before you decide to do this full-time para ma-achieve mo din yung nangyari sa akin. Isang buwan ko lang nakinita yung isang taon ko ng pagtatrabahuan. 'Di ba mas nakasave ako ng time? 'Di ba mas nagamit ko palalo yung time ko to spend more time with my loved ones, to spend more to myself. 'Di ba? So parang ganun yung mangyayari. Sabi nila, hindi, ano na, hindi na, ano, parang hindi nabibili. Hindi nakakabili ng happiness. Happiness can't be bought by money. Ganun na lang. Okay? Hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Pero para sa akin po, pag may pera ka, madami kang magagawa, madami kang matututunan, madami kang matutulungan, at madami kang ma-experience, mabibili para sumaya ka. Okay? So, it plays a big role ang pera sa pang-araw-araw natin. Wag mo pong sabihin sa akin kung nanonood ka right now, hindi mo kailangan ng pera. Kung hindi mo kailangan ng pera, bigay mo na lang sa amin yan. Patubuin namin yan. Para kami palalo kumita ng malaki, di ba? Pero, if you agree na ang pera, it's just a stepping stone or paraan lang siya or isang material or tool para makapasok ka sa ganitong klase ng opportunity para yung lahat ng mga gusto mong ma-achieve sa buhay, ma-achieve mo, then, lahat ng kailangan mo, dadating yan sa'yo para mangyari yung lahat. Maniwala ka dahil marami na pong nakagawa ng ganyan. Okay? Lastly, yung result po na to, ito po yung dream ko lang talaga. Kasi nga nagtrabaho ako dati as a supervisor sa isang tire company. And may Servitech din po kami doon. So nakikita ko yung mga sasakyan. Actually, yung siniserve namin ng mga sasakyan, mga luxury cars mostly. Kasi mga may-ari ng kumpanya yung mga clients namin. So, nakikita ko doon, sabi ko, ano kaya yung feeling? Alam mo yung mag-start ka lang mag-wonder, ano kaya yung pakiramdam kung ako yung nagda-drive dyan, tsaka akin yung sasakyan? Ano kaya yung pakiramdam? Tingnan mo to. Ayan. I-end ko lang to ah. Ayan. Ano kaya yung pakiramdam na ako yung may-ari ng sasakyan, ako yung nagda-drive, ako yung nakasakay. Ano kayong pakiramdam kapag yung family ko na isakay ko dyan, yung mga pinaka-importanting tao sa buhay ko na isakay ko dyan, na parang sila din mamamangha sila, wow, grabe, sumakses ka na, di ba? Wow, grabe, na-achieve mo. They will be more proud of you. Sa mga nandito po na kabataan, at sa mura mong edad, or sa edad mo po ngayon, I know marami dito right now, ng mga kabataan na nag-hit na ng first car nila on their way to achieving their first million. Ikaw na nandito ngayon, or kung may anak ka, pamangkin, kapatid, na mga bata pa, able pa, ano yung gusto mong future sa kanila? Do you see them na pinagsisilbihan ng ibang tao para makuha ng ibang tao yung pangarap nila? Or do you see them na sila mismo tinatrabaho yung pangarap nila? 'Di ba? And kung ikaw po, magulang ka na, huwag mong hayaan na yung anak mo mas magkaroon ng malaking pangarap kesa sa'yo.
Kasi later on, kung ikaw hindi mo tatrabahuin yung pangarap mo, you will become a burden sa anak mo. Kasi walang magiging choice yung anak mo eh. Ang choice niya would be, nanay ko, kawawa naman, tulungan ko, bigyan ko. Imbis na igastos niya sa sarili niya at sa future family niya, makikihati ka pa. Kahit sabihin mo na, hindi ko naman hiningi yan, kusang binigay, still, anak mo kasi. Parang makukonsensya naman siya kung hindi ka tulungan, di ba? Pero, if you are earning a lot, if you have more than enough na finances pagdating ng panahon, yung anak mo, masasabi niya, gusto kong maging kagaya ng nanay ko. Gusto kong maging kagaya ng tatay ko. You as a parent, you are a role model sa mga anak mo. Kung ano yung future nila. Actually, you play a big part para sa future at magandang future ng anak mo. Kasi ikaw yung tinitingala nila una eh. 'Di ba? Kasi kung hindi ikaw ang titingalain nila, maghahanap sila ng ibang tao na titingalain nila. Gusto mo ba 'yan? 'Di ba? Kung ikaw nandito ka right now, start this opportunity or kung nakapagsimula ka na, seryosohin mo. Prove to yourself that deserve mo din ng magandang buhay. Kasi andito na eh. Marami ng mga tao na nakagawa, marami ng mga tao na naging successful. Ikaw na lang ang kulang. Sistema ng digital um, ayan, tama? Ng technocrat, yung sistema natin dito. 'Di ba? Sa digital biz, ready na yan para sa'yo. Ikaw na lang yung kulang. Ikaw na lang para makipagtulungan. Ako lagi kong sinasabi yung 3C. Communicate, coordinate, and cooperate. Para yung success, yung results ng mga mentors mo, ma-achieve mo din later on. Yan. So, yun po, yung sharing ko for today. I hope may nakuha kayo. I hope hope na inspire kayo and na-motivate kayo sa mga sinabi ko today. I know kung gagawin mo to at siseryosohin mo to at meron ka pang mas maraming experience sa buhay, sure ako, mas malalamangan mo pa yung result na meron ako at yung result na meron kami because you deserve it. You deserve to have a beautiful and great life. Your family deserves it. Your child deserves it. And yung lahat ng mga taong nakaangkla sa'yo, deserve nila yon. And you will become an inspiration sa lahat ng mga taong makakakita sa'yo. So thank you so much. This is Grace Alquisola de Sigma. God bless everyone. And back to our host. Wow, look at that result. Talagang tawag din, mapakotse, travels, and yung sa pera talaga, napaka-given na yan dito sa company natin, dito sa business natin, na Digital Biz. So ayun, pakitype naman po dyan ng thank you, Mentor Mary Jane. Ayun, Mary Jane. Ayan. Ayan, so talagang look at that na yung mga result ni mentors talagang napakaganda kasi yung sabi nga niya doon isang decision lang yung magbabago sa dito. Isang decision lang yung magpapabago ng buhay mo. Kung talagang dedicated ka na magkaroon ng pagbabago, it's up to you. Talagang tiwala lang talaga yung kailangan mo in action. Ayan, so pakitype nga uli ng thank you mentor, Mary Grace, Mary Jane. Ayan. Ayan, so time check, it's already 5:32 p.m. Pinas time. So ayun. So hindi ko na rin papatagalin pa yung next na speaker natin, yung main speaker natin right now. So dahil sa tawag diyan, ito yung ginawa ni mentor kung bakit niya nagkaroon siya ng talagang napaka big results when it comes dito sa business natin. So ito hindi ko na siya papatagalin pa. Isa rin siya sa mga na-create ng company natin as one of the millionaires club circle dito. And also tawag diyan, travel qualifier, and also isa sa gold executive or sa isa sa mga pinakamataas na ranko dito sa company natin. Kaya hindi ko na papatagalin pa. Let's all welcome Mentor Magsayo. I believe we can be an army. We are the warriors who learn to love the pain. We come from different places, but have the same name. Cause we were born for this. We were born for this.
Ayun, yes. Thank you so much sa napakalupit nating host na si Coach MJ. Napakagwapo at napakabata at napakapogi pa. Ayan. Patype naman po ng pogi kung napugyan kay Coach MJ. Ayan siya. So, by the way po pala, thank you so much kay Mentor Mary Grace sa napakaganda nating mentor napakarami nating natutunan, lalo na yung the three things that control us, lalo na yung time, health, and wealth, di ba? So, yun ang pinakatumatak sa akin. So, ano ba yung pinakatumatak sa'yo kay Mentor Mary Grace? O baka naman yung beauty niya. Sa lahat ng mga dito, shout out nga pala sa lahat ng mga business partner natin. Ayan, kay Ate Lourdes Guevara, kay Ate Lina Porter, kay Kuya Antonio Edmon, and Axel Atasan, and Ria Mary Grace, kay Miko, ayan, Coach Miko, ayan, ang Ines Milar sa Italian, and kay Ate Isabel, kay Ate Susana, and sa lahat ng mga dito, ayan, shout out po sa inyong lahat. So, by the way, ako nga pala ang pumalit kay Mentor Domingo Astillero. Ayan, kasi meron siyang ginawang importante. So, ganyan kaganda yung negosyo natin, di ba? So, kung meron ka pinuntahan at merong magpapaubaya at merong sa iyo, siya muna yung tutulong sa iyo dito. Yan. Kasi ganito talaga ang natin. Siyempre, shout out sa digital natin, community. Ayan, thank you so much, Mentor Jessica, Mentor Jerwin, and then sa lahat ng mga mentor natin dito sa lahat ng coaches and sa lahat ng mga hindi pa nag-join. Ayan, so para din sa ito. Ano ba yung topic natin today? Ayan. So ang topic natin today is about sa starting your business. Ayan, prosperity. Ayan, may kompas ka na para hindi ka na mawala. Ayan, di ba? So by the way po pala, ayan, papakilala po pala ako. Kung meron tayong Bisaya kanina, ngayon, Ilocano naman. Ayan. Ilocano po ako. From Isabela po ako and pamilyado rin po akong tao. Ayan, and dati rin po akong OFW 5 years sa Qatar. Isa akong security guard doon. So, doon din, the same din tayo na may duda, may takot. So, ito yung mga nagawa rin kung saan din ako na karsulta dito. So, ito po yung tracking record ko. Ayan, isa na rin po tayong Millionaires Club member. Ayan, patype naman po ng dyan, ng I am next. Kung isa ka sa gusto mo na maging MC na din this year. Ayan, so isa na rin tayong half owner, Gold Executive, local qualifier, and soon, diyan na rin tayo, international travel qualifier. And then, syempre, naging top, rin tayo dito sa community natin dito sa Bicol. Ayan, so shout out sa lahat mga dito. Ayan, kay Kuya Antonio Edmon, nakatutok palagi. Solid, ayan. So, ayan, Expotech. Ayan, ano ba yung mga dreams natin dito? O, siyempre, yung mga dreams natin dito, patype naman po kung ano yung dreams mo. Dreams mo ba siya? O yung sasakyan? Ano pa ba yung mga dreams natin dito? Ayan, siyempre, makapag-savings, makapag-travel, makasama yung family, di ba? So, yun yung mga, natin, di ba, mga dreams natin. So, yun. So, next po, Tek, para makita nila kung ano yung, dito. Ayan, ito yung mga dreams natin, di ba? Lahat naman tayo may pangarap. Oo, kaya tayo nag-abroad, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo naghahanap ng mas magandang opportunity. And napakaganda talaga ng digital community natin. Kasi kung hindi dahil dito, hindi ako naka-uwi for good, hindi ko nakasama yung family ko, and siyempre hindi tayo nakapag-travel. And ito yung mga dreams natin. Ayan, patype naman kung ano yung gusto mo dyan. Kung lahat yan, nako, napakaswerte mo kasi malaki talaga yung dreams mo. Yang car ba, house in lot, travel, savings, and siyempre charity, di ba? Napakasarap talaga yung nakakatulong ka na ng ng ibang tao, siyempre natutulungan mo yung family mo, lahat naman dito pagtutulungan, di ba? So, ayan, Expotech, mabilisan lang din naman tayo. Ayan. So, ang mga pumipigil sa pangarap natin, ito, yung una, yung pag-aalinlangan, yung, di ba, sa sarili mo, meron kang pag-aalinlangan kahit na nakita mo ng digit, kahit alam mo na nakita na maganda talaga yung sinasamahan mo, meron ka pa rin pag-aalinlangan o tanong ka pa rin ng tanong sa iba kahit na hindi mo na mentor, di ba? So kung at sino pa nakapag-invite sa iyo, okay lang naman na magtanong pero 100% pagkatiwalaan mo yung mentor mo, di ba? So talaga siya yung first na nakita mo siya, yun na yan. Oo, siya na talaga yung makakatulong sa'yo tulad kay Mentor Jerwin, di ba? So, yun talaga yung 100% ko na pinukusan ko na nakinig ako sa mentor ko. O, kaya tayo nandito naka-way for good. Ayan, next po, Tek. Ayan, ito yun, pag-aalinlangan, pagdududa sa sariling kakayahan. So, katulad din naman ninyo ako, hindi ko rin naman alam to kung paano simulan, paano gawin, wala din akong pera, and may takot kasi syempre,
baka manibago yung family natin kasi nandiyan tayo sa ibang bansa, nakakapagpadala tayo ng malaki. What if hindi ka nakakapagpadala, tapos nagsimula ka sa negosyong ganito, hindi ka pa kumikita, siyempre magtataka sila. Kaya napakarami talagang mga ano din, mga nakapag-join na, tapos meron pa rin pag-aalinlangan at takot pa din na hindi tinutuloy. Kaya maraming nag-feed o kaya maraming yung magtrabaho pa rin ang pinili. So ituloy-tuloy mo lang kahit anong busy mo diyan, magtatrabaho ka man, estudyante ka man, empleyado ka man, tuloy-tuloy mo lang. Talagang makukuha natin dito kasi wala namang shortcut. Kumaga, may success talaga is talagang kasama na yung ano natin dito, yung takot, duda, kasama na rin yan talaga. Yan yung mga kalaban na kumikitil sa pangarap natin. Pero nang dahil dito sa digital base, nandito ka sa community na napakaganda, tuloy-tuloy mo lang. Oo. Darating ang time yung time shine mo. Oo, na ikaw din yung magbabahagi ng success story mo dito sa community natin. Ayan, next po, Tech. Ayan, ito yung false expectation appearing to be real. Ayan, so kailangan natin talaga na labanan yung ano natin, yung takot natin para maging katotohanan. Kasi marami talaga na yung nag-aalinlangan na hindi pa sinubukan. Oo, kumbaga parang pagkain siya, hindi mo pa nga tinikman, hindi mo pa nga nalasahan. Kung masarap ba o hindi pagkain, sinabi mo lang hindi naman na masarap. Tama ba? Oo, tapos sabi ko, napakinggan mo lang sa kapitbahay mo, chinismis mo na din, hindi mo pa nga sinusubukan. O, kaya yung mga yon, yun ang mga dapat iwasan natin. Kasi hindi naman talaga nakakatuloy yung mga ganong na mga gawain. Oo, kumbaga, mas maganda pa rin na ikaw pa rin yung susubok. O, di ba? Magpunta rin tayo ng abroad. Wala rin naman na ituloy yung kapitbahay natin, di ba? Yung mga kamag-anak natin, tapos nung nandiyan ka na. O, di ba? O, sila pa yung may gano'ng magalit. Di ba? Totoo ba yun? Ayan, next protect. Ayan. Ayan, ito yung mga types of fear, ng mga rejection sa atin. Unang-una, ito yung mga magre-rejection sa atin. Kung nag-aral ka ng elementary, high school, college, i-type mo sila na meron kang negosyo, pero re-rejecting ka nila. Di ba? So, hindi mo lang din maranasan yan. Oo. Katulad mo rin ako, naranasan ko rin yan. Tapos, kapitbahay pa. Oo, mismong kapitbahay ko pa, nireject pa ako, pero tuloy-tuloy ko lang. Kasi hindi naman sila nagbibigay sa atin ng pambayad ng tubig, kuryente, yung pinanganak natin, o panggastusin natin, di ba? Lalo sa kaibigan, o mababawasan dito yung mga kaibigan mo. Tama-tama ba? Kumpare sa'yo, nung di ba siya nangangailangan, nangungutang sa'yo, pinagbibigyan mo naman. Di ba? Pero nung ikaw na yung meron opportunity na ibibigay mo sa kanya, umiiwas na siya. So, ganun talagang buhay eh. Di ba? Lalo na yung ano natin, yung loved ones, minsan, asawa, sa akin, talaga yung asawa ko dati dito, ano ayaw sa akin, sa anak ko, family ko, ayaw talaga rito. Oo. Pero pinaglaban ko. Kasi ako yung nakakita. Kasi kung ikaw yung nakakita dito, dapat ilaban mo talaga siya ng pantayan. Oo. Whatever it takes, gawin mo yung ano mo. Oo, yung talagang best mo sa sarili mo. Ayan. So sa relatives natin, talagang oo, marami na rin akong mga hindi na pa-join na relatives ko, pero okay lang yan. Kasi sinubukan ko, wala na akong ano doon. Kumbaga, pagkukulang. Kung nakita nila akong successful, ay buti na lang. Oo, hindi ako nag-join. Sayang, sabi nila, sila din yung magsasabing gano'n, sila yung manghihinayang. Kasi syempre, kung nakikita nila na malayo pa, pero mas malayo na rin yung mararating mo, tuloy-tuloy mo lang ito. Di ba? Tuloy ang laban sa pagbabago. Ayan, tama si Coach Axel. Ayan, shout out. Ayan. So talagang nakikinig si Kuya Axel. Ayan. So next po, Tek. Ayan. Ito ang rejection. How to handle the rejection. Ayan. Help them out. Ano ba yan? Oo. Ito yung yung mga napapakinggan mo, pero ilabas mo sa kabilang mong tenga. Huwag may pasok na dibdibin o ano. Ang ano kasi talaga pagka, di ba, meron tayong physical abuse, emotional abuse, meron din yung pag narinig talagang yung nasaktan na, di ba, mahirap na makalipot, mahirap na makapag-forget, di ba? So dinidibdib. So huwag tayong madrama. O, alisin mo yung drama sa sarili mo kapag ka na-reject ka lang. Maya ko na yan. Ang hirap pala. O, di ba?
Karamihan na ganun yung sinasabi natin kapag ka, ano tayo nare-reject. Pero part talaga ng success yon. Saka ito pa, oo, wag tayong makipag-away kapag ayaw, wag na natin pilitin. O, kasi siyempre, 'di ba? Ayaw na nga, pilitin pa natin, tapos sinisigawan pa natin, 'di ba? Makipag ano na tayo, kumbaga makipagdebate na. O sino pa yung mahilig makipagdebate? Ayan, sa korte na lang tayo. May barangay captain na lang. Oo, mag-ano tayo lang, ano, selfie na sa police station. Kung mahilig ka magipagkatalo, ayan. So, dito sa ano natin sa negosyo natin, dapat ano ka, kalmado, control mo yung sinasabi mo. Tapos ano dapat mahinahon ka lang. Oo, kasi kung nawala sa iyo 'yon, kahit na ano mo, ang talagang sinadya mo sa sarili mo, naku grabe, buong araw mo, malamang ako, bad day na yan. Naranasan niyo ba 'yon? Oo, ganun talaga. Kapag ka galit na galit ka, tapos hindi mo pa nga namamalayan, minsan nasisipa mo lang yung aso sa kapusa eh. Kasi yung walang ano kasalanan, nadadamay na eh, di ba? Lahat ng kausap mo. O, parang ganun siya. Kaya kung meron kang negative, huwag mo nang ipasa sa mga kasamaan natin. O, dapat, ay tuloy mo lang yan, mga ganyan. Kapag ka meron kang mga sitwasyon na problema, okay lang yan. Tuloy-tuloy mo lang yung negosyo natin. Ayan, next protect. Ayan, fear of failure. Ayan, sino ba yung takot dito na ano, magkamali? Oo, kasi lahat naman tao talaga may pagkakamali. Wala namang perfecto. Oo, father nga na, ano, di ba? Mga pare nga, mga pastor nga din, di ba? Mga presidente, kahit sino, nagkakamali. Oo, pero huwag kayong matakot kasi part yan talaga ng growth natin o development natin sa sarili natin para mag-improve tayo. Yung meron tayong pagkakamali is talagang may tutuwid yan. O, kasi ang tao talaga, mas gusto pa nga yung ano yung nagkakamali, di ba? Mas lalong natututo. Ayun, pag nadapa ka, bangon, gano'n lang, di ba? Oo, naalala ko lang tuloy yung ano, pagka nadapa na, umiyak, okay, okay, okay lang yan, iyak mo lang, pero bumangon ka pa din. Kasi ganun talaga ang buhay, tuloy-tuloy lang. Ayan, next protect. Ayan, failure is not the opposite of success, is a part of it, di ba? So, yan yung sabi. Success is 99% failure. Oo. So, ang success daw, talagang 99% yung ano, yung kamali. O talagang mas marami talaga yung pagkakamali bago mo makuha yung matumbok yung success na gusto natin. O kasi, di ba, ilang years ka na rin sa pagiging OFW mo, pero hindi pa rin nakuha yung success, di ba? Mayroon pa rin mga hinahanap. Ganun din sa pagiging ano din, estudyante. Hindi naman lahat ng mga nag-aaral nakuha yung gusto na course, di ba? So napakaganda talaga ng ano natin dito sa negosyo o sa business natin, di ba? Ganun kaganda yung digital biz. O imagine mo yan, andito na yung way kung paano mo makita yung talagang success. Ayan. So patent naman ng success kung yan ang gustong-gusto mo na makuha. Success, ayan. Kung hindi ka nag-type, nako, hindi mo makuha yung success kasi talagang tinatype mo yung pag-success. Kasi yung success pa lang, hindi mo may type, yung ano pa kaya, di ba? So next po, Tek. Ayan. Ito si Sir Ching Katan. It's not how many times you fail, di ba? But how many times you start. So ibig sabihin niyan, kahit ilang beses ka raw na ano din, na talagang na fail. Pero mas marami pa rin yung times mo na magsimula. So hindi ibig sabihin na kapag ano lang, tumigil ka na, wag. Simulan mo lang simulan hanggang matatapos din. Oo. Kaya napakaganda yung sabi ni ano 'di ba? Ni Uncle ano Chinkitan, 'di ba? So, yan yung isa sa mga ano natin, 'di ba? Yung mga talaga naging successful sa negosyo. Katulad din ni Sir Joseph din, yan yung mga talagang successful sa ano natin sa negosyo natin. Ayan, let's protect. Ayan, unknown. O, 'di ba? Lahat naman tayo ano unknown naman talaga eh. Pinanganak tayo talaga na ano din, 'di ba? Meron din talaga tayong sarili-sariling ano din. Kumbaga kakayahan. Oo, kumbaga ikaw yung magdi-discover sa ano mo.
Sa tulong ng parents, sa tulong ng teacher, sa tulong ng mentor, and siyempre sa around natin, yung mga nakapaligid sa atin, doon tayo natutulog, di ba? Pero right now, ito talaga yung ginagawa natin. Ma-unload mo talaga yung, di ba, dati hindi mo rin alam to dati, di ba? Ngayon, alam mo na kasi unti-unti mo na siyang nakikinig ka na sa Zoom, nagsusulat ka na, sinusubukan mo na siya. So, tuloy-tuloy mo lang yan kasi ganyan na ganyan din ako sa dati. Ayan, next protect. Ayan, ito yung ano ba yung new in MLM? Ito yung tanong sa akin ni Ate Isabela eh. Ano ba daw yung MLM? Ito yung multi-level marketing. Oo, ayan po siya. Ayan yung ibig sabihin ng MLM. Ayan. Hindi yung yung Mobile Legend na ano. Oo. Ayan, and then ito naman yung they are afraid of new ideas. Ito daw yung ano din tayo dito, yung takot tayo sa mga bagong idea na ano natin kasi 'di ba, nung bata tayo, marami na tayong mga ipasa ng mga ano natin mga parents natin, yung mga kawikaan na ano din, 'di ba? So, ngayon, marami na talaga new ideas kaya tanggapin na natin ang mundo talaga nagbago na. Oo, wala na yung mga dati na talagang traditional na napapakinggan natin nung panahon pa rin ng ano. Ngayon, iba na yung uso ngayon. Sumabay na tayo sa 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 mga gadgets, 'di ba? Sa mga pagbabago ng nangyari ngayon. So ito pa yung pero anything that is beyond the comfort zone. Ayan. So takot daw na ano din. Kumbaga yung iwan yung yung kinalakhan. Oo, yung kumbaga gusto kasi yung hindi na siya naghirap, gusto niya yung madalian na lang. Pero lahat na talaga ng success talaga is talagang kailangan mong baguhin talaga yung meron ka, meron pagbabago. Ito na yung bago na gagawin natin. Kaya meron tayong pagbabago, di ba? Kung isipin mo, hindi ka nag-join dito, malamang at malamang, trabaho ka pa rin ng trabaho. Oo, di ba? Hindi mo alam kung kailan ka uuwi, hindi mo alam kung kailan ka, di ba? Pero dito, unti-unti na bubuksan yung kaisipan natin. O hindi lang yung puro business naman yung usapan natin dito eh, di ba? Kumustahan tayo, kumusta ka, di ba? Yun ang kagandahan dito sa negosyo natin, kumustahan tayo dito. Oo, hindi yung kumusta, sabi pagdating doon, alam mo naman, pag relatives kumusta, kasunod noon, padala na. Oo, yan, next protect. Ayan, ang kailangan natin dito, yung attitude talaga. O, ito yung magdadala. Yung, for example, kung ma-pride ka, dapat be humble ka lang. Oo, na din, mapakumpa ka lang. Oo. Kailangan talaga natin yan kasi diyan tayo diyan yung makikita mo talaga yung tao na din, yung maingat din, 'di ba? Sa pananalita pa lang, ay, ano kaya itong taong to, 'di ba? Kung siyempre may yabang, malalaman mo naman yun sa salita pa lang. Tapos dito yung iwasan natin dito yung acne, attitude. O, ano ba yung acne? Ay yung system na alam ko na yan. Oo, kapag napakinggan mo ko ngayon, swerte mo. Oo, tapos mapakinggan mo na naman sa susunod, ay napakinggan ko na yan. Okay lang yan, paulit-ulit yan. Alam mo ba sa paulit-ulit mo napapakinggan, parang kanta siya. Kahit hindi mo siya na-memorize, nako, magugulat ka na lang, kaya mo na palang kantahin yung kanta. Kasi paulit-ulit mo siya napapakinggan, di ba? And then ito, learn the business ASAP. Ayan, kailangan mo ring pag-aralan yung negosyo. Oo, hindi mo lang ipasa rin lahat sa mentor. May pinapasa sa yung mentor mo, o coach mo, hindi mo naman siya binubuksan, hindi mo naman siya inaaral. Tapos magtatanong ka, hindi mo naintindihan, may sasabihin sa'yo, hindi mo pa rin naintindihan. So yung mga pinapasa namin ng mga replay videos, ano rin yun. Oo, kasi nandyan yung mga kasagutan na din. And then ito, ayan, attitude is more important than education. Kahit sino naman, di ba, yung mga nakapagtapos na ng pag-aaral, mataas ang posisyon. Pero kung mas na yan, ako, doon, o kaya doon niya, ayun ang madapuan ng langaw. Di ba? So, mataas na yung tingin sa sarili, ayun ang bumaba. Oo. So, attitude is more important than skills. Ayan. So, attitude talaga yung labanan din dito eh. Oo. Tapos, ayan, i-determine ka talaga sa direction mo. O yung attitude talaga na, siyempre, mag-humble ka, ayan, mahinaon ka,
mapakumbaba ka talaga sa ano din, di ba? Kasi sila yung nakakaalam. Kung sino yung mentor mo, bata man yan, yung nakapag-invite sa'yo, pakinggan mo lang siya. Oo, ayan, bilisan na lang natin. Oo, kasi alam ko na may mga trabaho yung mga kababayan natin dyan sa iba't ibang bansa. Oo, malapit na, mga 5 minutes lang. Ayan, next protect. Ayan, siyempre, kailangan natin dito yung belief system. Oo, 100%, di ba? Believe in God, put God first, it changes everything. Totoo ba? Di ba? Tama ba? Kahit sino naman talaga, kay Lord talaga tayo, ano eh, o siya naman talaga yung nagbibigay sa atin ng, ano, ng pag-asa. O, yan, patay naman ng, ano, I love God. Ayan. So, patay naman po yung, ano yan, kung nakikinig ka pa. And then, syempre, believe ka sa company natin o sa company natin na nagbibigay sa atin ng ano ng mga lahat ng mga ano natin dito o mga system o and then ayan sa products natin o naniwala ka sa produkto natin paano yan kung hindi ka naniwala sa produkto nagbebenta ka pati ikaw hindi ka naniniwala talagang hindi ka makakapagbenta kung hindi ka naniniwala kailangan paniwalaan mo na maganda yung mga produkto natin world class yung ano natin mga produkto natin kasi galing ko sa ano eh sa USA, Europe, Japan, and Korea. Diyan nang galing yung mga produkto natin, hindi naman gawa yan dito sa Pilipinas. Oo, mahal siya, pero talagang world class talaga, class A yung ano natin, mga products natin. Ayan, believe in your upline. Oo. Maniwala ka sa upline. Oo, sa upline na nakapag-invite sa'yo. Oo. Kasi ako din, ganyan din ako sa inyo. Naniwala ako lang sa upline. And then, ayan, hindi lang sa upline ha. Ako din, naniniwala ko sa inyo. Ayan, believe in your downline. O, naniniwala ko sa iyo, Ate Lourdes, Ate Tina, ayan, kay Kuya Antonio, Miko, lahat nandito. Naniwala ko sa inyo, Ate Isabel, di ba? So, lahat naman dito, kaya yung belief, paniniwala sa, ano, sa mga nabanggit ko. Makukuha mo to be a great champion. Yung masarili mo talaga, nakabase yan. O kung maliit na yung paniniwala mo talaga, talagang hindi ka magiging successful dito. So, lakihan mo yung ano yung belief mo. So ayan, kung makita mo ito yung mga commitment, ayan. Ayan, kung makita mo, ayan, trust, faithfulness, ayan, engagement, loyalty, kailangan mo talaga yan na ano din, na commitment, ayan, whatever it takes talaga na ano natin dito, i-trust mo yung ano mo, belief mo dito sa ano natin, sa ginagawa natin. Ayan, next po, Tek. Ayan, commitment it must be 100%. Do the business, whatever it takes. Three level of commitment. Asan ka ba dyan? Ikaw ba yung I will try, I will do my best, o I will do the business, whatever it takes. So, asan ka dyan? Patay naman po kung saan ka dyan. O, kasi ako, I will do the business, whatever it takes na ako eh. O, kung asan ka dyan, yan yung level mo. So, dapat nasa pangatlo ka. Kasi 100% do the business, whatever it takes talaga. O, umulan, bumagyo, ano man ba yan, o, di ba, problema, oo, kasi huwag mong idamay yung negosyo kasi wala namang kinalaman. Yan, next mo, Tek. Yan, dito na lang natin. And then, ito yung mga, ano din, siyempre, kung may success talaga, meron na naman tayo mga, ano, mga discouragement. Ayan, ito na yun. Yung nag-anxious ka, nag-worried ka, na-stress ka, di-disappoint ka, ayan, sobrang pagod mo, di ba? Ganyan, tao lang naman talaga tayo. Ayan, oo. And then, ito pa yun, yung discouragement natin, stay away from negative people. Oo. Ngayon, kung, di ba, napaka-positive ng tao, pag yung lumapit sa'yo na chismosa, na puro negative yung ano, madadamay ka. So, iwasan mo na lang yung ganyan tao kasi hindi naman nakakatulong. Doon ka na lang sa, alam mong nakakatulong sa'yo. And then, ayan, don't let the dream stealers win. Ayan, wag mo ano, ipanako yung ano mo, yung pangarap mo kasi ikaw yung magtatrabaho pa din sa pangarap mo. And then ito pa, ayan, apply the SW3, ano ba yan? The three principle. Ayan, ito yung Samuel join you. O, merong magjo-join sa'yo, merong hindi. So, ano nangyari? Next ka lang ng next. O, so, talagang dadaanan natin yan. Hagdan talaga yan ang ano natin, ang ginagawa nating negosyo, di ba? So next po, Tek.
Ayan, dapat ano dito, excitement ka, parang yung bata ka na first time mo nabigyan ng candy. Di ba? So, ano maging ano ka lang, masaya sa ginagawa mo, ginagawa natin. Oo, kasi mas ano mas nilalapitan ng blessings yung masayahin tao. O, di ba? Binigyan ka nga ng ano mo, ng candy mo, nakasimangot pa din. Di ba? Ano kayong pakiramdam yung nagbigay? Meron din yung bata na pag binigyan mo ng isang candy lang, pero makita mo tuwan-tuwa. Di ba? Bibigyan pa ulit yun. So, next po. Ayan, smile-smile naman dyan. Ayan. So, mabilis na lang to. And then, excitement, count your blessings. Ayan, don't forget to smile. O, bilangin mo yung mga blessings mo. And sa lahat ng mga, mga nakakausap mo, smile ka lang. O, kasi napakaganda talaga yung smile. Di ba? Ayan. Next po, Tek. Lapit na to. Ayan. Focus lang. Ayan, mag-focus tayo sa gusto natin. O, i-focus mo siya. Oo, so next po. Tama daw, sabi ni Coach Gary. Ayan. Focus on your goal. Ayan, ito yung ano natin, focus ka sa goal. You cannot serve to master at the same time. Hindi mo kailangan dito na dapat yung mentor mo lang, isa lang yung pag-serve mo na maniwala kasi baka two-timer ka, nako, malilito ka. Oo, kasi 'di ba parang ano siya, nagka-girlfriend ka dalawa. Tapos yung sana dalawa ang puso ko, dapat isa lang. Piliin mo kasi malilito ka talaga. Oo, kapag ka dalawa pinili mo. Ayan, so ito pa, you cannot serve the 2 ML company, dapat isa lang ang pipiliin mo. Ngayon, sumali ka ngayon dito sa amin, tapos meron namang ibang business na naman na nakita mo, sumali ka na naman doon. Nako, malilito ka talaga, wala kang matatapos. Kailangan 100%, kung ano yung nasimulan mo, isa lang. Oo. Kasi para mas mabigyan mo ng focus na, di ba? Yung isa nga, di mo nabigyan ng focus, sasali ka pa sa dalawa. Mas lalo na, kagulo-gulo na. So, next po, Tek. Ayan, ito yung skills naman dito. Kumbaga meron tayong mga training. Kumbaga dito tayo sa hub training center. So, nandito ako ngayon sa sa Bicol, para Isabela din ako. And then every 3 months umuwi ako sa amin. So, yung skills talaga dito, marami na tayong mga kasama na talagang magagaling. So, kung hindi mo alam yung gagawin, nandiyan lang sila. Pero siyempre, tulungan pa rin yung sarili, advance pa rin, may progress, ayan, career, success, abilities. Ayan. So, alam ko naman na, na pag tinutuloy ang isang bagay, talagang gagaling ka. Diba? Tulad ng trabaho mo, dati, di mo rin naman alam. O, ngayon, kahit nakapikit ka na, alam na alam mo na. Diba? Kasi ginalingan mo, tinuloy-tuloy mo hanggang yung love mo na yung ginagawa mo, yung passion mo na. So, next po. Ayan, malapit na. Ayan, next po, Tek. Ayan. Ayan, ito yung mga ano natin kung saka sa nandito ngayon. Ito yung mga gawin natin, mga skills natin. Kung meron kang mga prospect mo, dapat meron kang notebook o ballpen. Sulat mo. Ano ba siya? Empleyado ba? OFW ba siya? Estudyante ba? So, ilista mo. Kasi makakalimutin tayo di ba? So, huwag tayong umasa na matalino tayo. Kaya mamaya, di ba, naduras ka, nakalimutan mo lahat. Kaya na, di ba, nakita mo yung pogi, nakalimutan mo na lahat. So, kailangan talaga, ilista natin. O, para yung madali lang natin balikan, hey, nakausap ko na to, ito yung araw-araw mong i-follow up. And how to invite, kung paano ba mag-invite. So, kung ano yung ginagawa namin, paano kayo nakasali sa amin, ganun at ganun din naman talaga yung ginagawa namin. So, yun lang din naman ang nyo, copy and paste lang tayo. So, ganun din sa invitation. O, paano ba kayo na-invite? Ano ba kayo? Di ba sa Facebook advertising? O, minsan sa mga follow-up namin na mga videos, mga gano'n, di ba? And then sa presentation naman. So, ayan. So, kumbaga yung presentation naman, kami na yung makikipag-usap kung wala kayong time, ipasa lang ninyo sa amin yung mga prospect ninyo. Tapos pakilala ninyo kami. Kami na po yung bahala. And siyempre, ayan, yung i-apply natin yung ABC rule. Kailangan na maitawid mo, may pakilala mo kami sa mentor mo o sino yung mentor mo na nakapag-invite. Then pwede ka magpatulong sa team natin kahit sino sa atin. Pakisuyo ka lang. And then syempre, ito yung i-apply mo ito ng syempre, hindi lang 24 oras, kundi
40 hours rule. Ayan. So, kailangan talaga natin to. So, ayan, sulat po ninyo to. Napaka-importante po nito. Ayan. May prospect list, how to invite, type of invitation. So, isulat mo to sa notebook mo. Para ito lang kasi yung paulit-ulit na ginagawa natin. Kasi minsan nakakalimutan natin paano ba mag-invite, mga ganun, di ba? So, kailangan talaga isulat natin. Ayan, next po, Tek. Ayan, malapit na. Ito po ako. Before ako nagsimula dito, security guard po ako sa bansang Qatar. 5 years po ako ron. O nakisama ako sa Indiano, Pakistani, and iba't ibang lahi din. Oo, may Nepali, may mga Negro, o di ba? So, talagang nasubukan din natin yung buhay of the value. Puro utang resibo din ang nangyari dyan sa atin. Pero tinuloy-tuloy po pa rin. Dito, wala pa akong 5 years pero na-awardan na tayo ng MC. Ayan, next po, Tek. O, siyempre, sa pagiging 5 years ko sa security guard ako, ilipat ko lang kayo yung sipag ko dito sa ginagawa natin. O, so, good news kasi dito, ako grabe, wala pa akong 3 years pero nakuha ko na yung 2 million ko. Nawardan na tayo sa Smart Araneta Coliseum, nakapag-travel na rin tayo. And then, karating lang namin, galing Boracay, tapos bukas na naman, meron kaming gaganapin na naman na event. O, so, ayan po yung mga natin, mga achievements natin. And soon, abangan po ninyo, katulad ni Mentor Mary Grace, maglalabas na rin po tayo ng first car. Ayan, so yun po yung natin, yung plano natin this year. And ito, dito ko na rin nakuha yung iPhone ko na ginagamit. Tapos syempre, nakapagsabay na rin tayo na na-awardan sa Technocrat community sa Project High. So, isa rin tayo sa kumikita ng 6 figure. Ganun kaganda yung natin, yung negosyo natin. Yan, next po, Tech. Ayan, malapit na. Ayan, baka nasa slide na to. Ito yun. Itong March, ayan, top 4 po tayo. Ayan. So, ayan, basahin po ninyo yung dito, yung grade leagues. Ayan, lives. So, yan, screenshot nyo, isulat po ninyo yan. Guidance matters. Yes, apply. Ayan. Respect your word of honor. Kailangan kapag nagsabi ka ng isang salita, sunod yun, meron kang may isa kang salita. Early is the new on time. Kailangan be on time ka. Kapag meron kayong usapan na alas 7, dumating ka naman alas 8, ay wag ganon. Kailangan 6:30, mas maganda, mas maaga. Diba? So, and then always ask in unsure. Kung hindi mo alam, kailangan mong itanong. Oo. And then, ayan, think abundantly. Kailangan, siyempre, lagi ka nag-iisip na mayaman ang mundo kasi ang nag-create naman talaga sa atin, mayaman. And then, ayan, lead the accountability. Ayan, integrity always, value showing up, embrace humility. Siyempre, ito yung pinakasingkag sa atin yung solution. Kung may problema, mas malaki ang solution di ba? Gano'n man kalaki daw yung problema, parang barko pero mas malaki pa rin yung dagat. So, ganun naman talaga ang natin, ang buhay. Di ba? Marami naman talagang solusyon. Kumbaga hanapin lang natin talaga yung paraan. Hindi puro dahilan. Ayan. So, next po, Tek. Ayan, malapit na po. Ayan, thank you so much. Ayan, success is not given, it's earned. So, ayan po yung natin, travel lang natin ng Boracay. Dumating na tayo dito and then nagandahan dyan, success na rin kasi bakit ka mo. First, dati pinangarap ko lang na mapunta ng Boracay, na nasa Qatar ako, iniisip ko lang yan. And then nangyari na, tapos yun, kumikita pa rin tayo kahit na tayo nasa travel. Ganun kaganda. And then siyempre, kailangan talaga natin yung ibigay talaga yung 100% mo. Na paniniwala mo yung sinabi ko kanina, 100% na maniwala kayong bilip mo sa sa atin, sa company, sa mentor, 'di ba, sa products natin. And then siyempre, huwag mong kalimutan magdasal araw-araw. O gabi-gabi, minuminho to. Kasi siyempre, bibigyan naman talaga ni God yan. So yun lang naman, and ipapalik ko na sa natin, sa napakapogi nating house. Back to you, Mentor NJ. Ayan, so